July 4, 2026. I wonder kung ano yung mangyayari sa araw na yan moving forward. Actually, buong July of 2026 kasi medyo chaotic ang energies ng July. Merong Mercury retrograde the whole July hanggang actually kasi may post shadow pa yan eh. So, technically buong July yan. Mercury retrograde. And then, look at this, July 4. So, nasa 0 degrees yung nodes. And then, the moon is also in 0 degrees. But actually, yung nodes na yan, magsistay yan sa 0 degrees later part ng July. Kasi nga, magkakaroon ng nodal shift from Virgo to Leo. And then, the north node naman is from Pisces to Aquarius. So, medyo mabigat yung nodal shift na yan. Now, also, if you will notice, itong conjunction ng Uranus tsaka ng Mars, 3 degrees Gemini, and Gemini rules Mercury, which is in retrograde. I don't know. Hindi ko hindi ko kayo ini-encourage na mag-travel during these times kasi medyo chaotic. Lalo na kung may kinalaman sa flying. Let's say mga yun nga, airplane ganyan kasi medyo alanganin yung energy na yan. Pwede magkaroon ng technical issues, technical difficulties that might result to accidents or um, anything na may fire, sudden, unexpected, ganyan. Actually, medyo nararamdaman na nga yan ngayon. But also, Chiron is Taurus. Oo. So, Chiron in Taurus. Tapos, meron siyang square sa Jupiter in Leo. So, be careful sa mga mga kinakain yung food o kaya yung mga anything na foreign sa inyo. Yung tipong hindi kayo aware sa pagkain niyo, something like that. Or pagdating rin kasi Taurus also rules money. Be careful sa pag-handle ng finances during these times. If you are trading, if you are into stock market, Bitcoin, whatever, um, pwedeng magkaroon ng technical issues pagdating sa computer, internet, ganyan. So, I don't know. Kasi tinan nyo, Mercury is retrograde. Tapos 3 degrees Gemini degree din yan. Tapos nasa Gemini pa, which is an air sign, which is, it rules communication, it rules travel, and Uranus is there conjunct a malefic planet na si Mars. It's also giving mga unexpected revolution. Meron tong meron tong trine sa Pluto in Aquarius. Oh my God. Pluto is the planet of power, change, transformation, trining the conjunction ng Mars and Uranus. Pareho air sign. So anything about the air, flying, ewan ko nga, baka merong lalabas na, I don't know, hopefully not, can be anything, parang related rin sa pandemic through air or sa food. May kinalaman sa food, pwede rin mo. Ano pa? So, yeah, be careful. Be careful kayo out there. I suggest na kung wala namang talaga kayong importanteng kailangan gawin ng July, magstay na lang kayo sa bahay. Potential din to mga quakes, okay, yung mga earthquakes kasi 'di ba? Ngayon,
'di ba nagkaroon ng recent earthquake noong June 8 sa Mindanao. So, ito kasing Uranus, tapos Mars, unexpected sudden disruption, change. Um, Pwede rin tong related sa mga buildings, okay? So, sabihin niyo nagfi-fearmonger ako. Kung fearmongering siya, tapos somehow makakatulong ako para makapag-ingat kayo. O sige, i-accept na natin na sige nagfi-fearmonger na ako. But this is a scary transits, okay? Um, Iwas na lang muna sa mga unnecessary na mga galaw, yung mga risky, avoid taking risk, be more careful sa mga bagay na places na pupuntahan nyo. You have to be more vigilant and observant. Tapos, lalo na kung sa maraming tao, okay? Oo, so yeah, that's what I'm seeing. At ang dispositor kasi ng Saturn ngayon ay si Mars, no? Kasi nasa Aries siya. So, very potent rin ang energy ni Mars ngayon. So, ingat, mas maging observant sa paligid, sa mga nangyayari, at always pray and yung vibration nyo, itaas nyo inyong vibration. Umiwas sa mga gulo, sa mga, wag nang pumatol sa kahit na anong gulo. Oo, mas okay na tahimik na lang muna. And I remember, hindi ko alam kung anong significance nito, but July 4 is significant sa US, which is yung kanilang independence, di ba? Tapos sa Philippines naman, July 4th, 1946 is also independence, pero binago siya, binalik siya sa ano, June 12. But naging Philippine-American Friendship Day na lang yung July 4. So, I don't know, ano ba to? Iwas na lang kayo sa mga matataong lugar. Focus more on your family, focus on taking care of your resources. Huwag mo nang mag-decide ng mga bagay na hindi kayo sigurado. Umiwas muna sa mga risky na bagay, okay? So, yun lang. Ingat kayo.